Are you hungry to receive the word? Amen. Basahin po natin ang Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Philippians 4, verses 6 to 8. Tatawagan ko po si Andrea Olais para siya ang magbasa ng Word of God ngayong araw na ito. Andrea, let's go. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin si Andrea. Praise the Lord. Hallelujah. I want to call this message from overthinker to overcomer. From overthinker to overcomer. Sabi mo sa katabi mo, kutob ko, ikaw ang topic ngayon. From overthinker to overcomer. That's the title of my message for today. What happens in your mind can either bring victory or defeat. The battleground is always in the mind. Kung ano po ang nangyayari sa ating kaisipan, yan ang magdidetermine kung ikaw ba ay mananalo o ikaw ba ay matatalo. Alam niyo po ba mga kapatid that you can be physically fit and mentally broken. You can be physically fit and mentally unstable. Ang target ni Satan, hindi lang po yung ating katawan na magkaroon ng sakit. In fact, ang target din ni Satan ay yung iyong kaisipan ay magkaroon ng instability. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit po tayo nga lang ay may sakit physically, kayang galawin ni Satan ang takbo ng ating kaisipan. He can use circumstances in your life para i-inflict ang iyong isip. Kayang gamitin ni Satan ang kasakitan para i-torture ang iyong kaisipan. Kayang gamitin ni Satan ang mga mali sa iyong relationship para i-harass ang iyong kaisipan. Yung mga intrusive thoughts na inyong naiisip, yung mga isip na hindi nyo naman winelcome pero paulit-ulit na pumapasok sa inyong kaisipan, na para tayo laging hinaharas, hindi ka makatulog. Ako lang po ba mga kapatid, ang nakakaranas minsan ng mga ganito, na minsan hindi ka pinapatulog ng mga negative thoughts na pumapasok sa iyong kaisipan, hindi ka makapag-function sa araw-araw because you have these intrusive thoughts na pumapasok sa iyong kaisipan. And most of the time, you cannot relax. Most of the time, mga kapatid, your mind cannot stop thinking. But I believe with all my heart, hindi ka po narito by accident. I believe all of us here are scheduled for surgery. And our great physician is willing to expose us from within. Na kung ano man ang laman ng ating puso at ano man po ang laman ng ating isipan, i-expose lahat yan ng ating Panginoon. At tayo ay ita-transition ng ating Panginoon from depression to celebration. Hallelujah. From doubt to confidence. And from overthinker to overcomer. Sino sa inyo ang ready na mga kapatid na maging overcomer ng ating Panginoon? Ang ganda nung binasa natin kanina. Ang sabi mismo ni Apostle Paul, do not be anxious about anything. Ibig sabihin, ano man ang ating iniisip, ano man ang laman ng ating kaisipan, ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul na hindi suggestion, kundi command mula sa ating Panginoon, do not be anxious. In essence, ang sinasabi ni Apostle Paul, stop overthinking. And many of us, mga kapatid, ngayon maaari sinasabi niyo, Pastor, yung mga overthinker, pang bata lang yan. Kaming matatanda, hindi kami nag-overthink. Pero kung nakakausap niyo po ang lahat ng nakakausap ko, at napapayuhan niyo ang lahat ng napapayuhan ko, you will be surprised na kahit nanay nag-overthink, na kahit lola nag-overthink, kahit lolo nag-overthink, kahit tatay nag-overthink, magulang na walang anak, mag-asawang walang anak nag-overthink, yung mga mag-asawang maraming anak nag-overthink. Amen lang kayo anytime. Dito lang po kasi ako alis, mga kapatid. Amen? All of us are not exempted dun sa temptation na tayo po ay makapag-overthink. Everybody say overthink. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-overthink.
Amen. Napakarami sa atin ng overthinkers, mga kapatid. Ang sinabi ng scripture, let's go back to that again. Ano sabi ng Bible uli? Do not be anxious about anything. But in everything, ano sabi ng scripture? Present yourself to God. Give thanks to the Lord. For He is good. Magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi lang dahil mabuti ang sitwasyon, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon kasi ang Diyos natin ay mabuti. Na ang Diyos natin ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Unfortunately, minsan hindi natin ma-appreciate ang mga plano ng ating Panginoon kasi meron tayong mga sariling plano. Sino sa inyo, mga kapatid, may sariling plano? Sabi mo sa katabi mo, kutob ko, ikaw topic ngayon. As I was saying kanina, mga kapatid, even the parents are overthinking. Lahat ng tao nag-overthink. At some point in our life, nakaranas na po tayong lahat na mag-overthink sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. And if you will just realize, si Apostle Paul na nagsulat nitong Philippians chapter 4, this was written thousands of years ago. Wala pa pong social media at that time. Wala pa po tayo sa age ng overthinking. And yet, sa kabit na lang lahat ng ito, ano ang sabi ni Apostle Paul? Do not be anxious. Last Sunday, if you were here, ang sabi ko nga sa inyo nung Sunday, mga kapatid, alam nyo, nagtataka nga ako kung saan galing yung anxiousness na nararamdaman ni Apostle Paul. Nung time na yun, wala namang social media. And most of us, ang source ng ating anxiety ay yung nakikita natin madalas sa social media. Pero sa panahon ni Apostle Paul na wala namang social media, saan galing? Sabi ko nga saan galing yung kanyang anxiety? And when you read the whole story of Apostle Paul, makikita natin na yung kanyang anxiety at ang anxiety ng early church ay galing sa persecution. Ibig sabihin, death and life ang usapan nila rito. Hindi lang to basta makakakain ba kami ng tanghalian o hindi. Kamatayan mismo o buhay ang kanilang pinag-uusapan. Kaya talagang parang maiintindi mo, o nga no, parang may punto yung pagiging anxious nila. And fast forward thousands of years later, our generation right now is in the age of overthinking. Bata, matanda, babae o lalaki, karamihan nag-overthink. Alam niyo ang definition ng science of overthinking? Overthinking is analysis paralysis. Pag sinabing analysis paralysis, minsan ang dami-dami nating iniisip, hindi na tayo makapag-decide kung ano ba talaga ang gusto nating gawin. At ang overthinking ay iba sa fear. Kasi yung fear, yan yung takot mo. Actually, hindi lahat ng fear masama. Kasi may mga fear na nakakapagligtas. Halimbawa, may nakita kang rumaragasang malaking truck. malaking truck. Okay? At nakita mo yung truck, ang bilis ng takbo. Sino sa inyo, mga kapatid? Naranasan na minsan, nasa highway kayo, may mabilis na truck na paparating. Ano ang usually nagiging response ng ating kaisipan? Umiwas. Natatakot tayo sa consequences pag binangga tayo ng truck. Correct? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung anong part ng ating kaisipan ang responsible for our fear usually? Yung amygdala. Na yung amygdala, Pastor, wag na tayo maganyan, mga siyensya yan. But you'll get this mamaya-maya. Alam niyo, yung amygdala, mga kapatid, ay part ng ating brain na nakaka-detect ng stress sa ating environment. So kapag may biglang leon na pumasok dito, yung amygdala ng ating brain na sasabihin, papatayin ka niyan, ngunguyain ka niyan, kakagating ka niyan. So alam ng isip natin, yung leon ay threat. Pero hindi porket alam mong threat, ay alam mo na ang gagawin. Hindi porket nasa tamang edad, tama ang gagawin. Correct. So meron pang isang part ng brain na ang tawag is prefrontal cortex. Hallelujah. Amen? So yung amygdala, siya yung nakaka-detect ng stress. Yung prefrontal cortex ang nagdi-determine, tatakbo ba ako o lalaban ako? So it's a matter of your response to the threat that you face. That's why ang fear at overthinking magkaiba. That's why, mga kapatid, the connection between what you see and your response to what you see is very important. Kasi ang sasabihin sa'yo ng amygdala mo, delikado dyan, mamamatay ka dyan, pero yung prefrontal cortex natin ang magsasabi, okay, kaya mong labanan yan. Okay, tumakbo ka na, fight or flight. Tatakbo o lalaban, it's your prefrontal cortex that will decide. Do you understand, mga kapatid? Unfortunately, na for example, kapag nakakita ka ba ng leon na pumapasok, mag-overthink ka pa ba? Tatakbo ba ako o hindi? Kaso pag tumakbo ako, baka madapa ako. Pag nadapa ako, masusugatan ako. Pag nasugatan ako, baka may infection. Pag na-infection ako, baka mamaya, baka mamatay ako.
Bako, anong ending? Patay ka pa din. Pero at least hindi ka nilapa. Pero you get the point, mga kapatid? Amen? Most of us nag-overthink tayo na minsan meron tayong analysis paralysis. Ang dami nating inisip pero wala tayong naging aksyon. Puro intensyon pero walang aksyon. Nangyayari ba sa maraming Kristiyano, mga kapatid, na marami tayong intensyon? Intensyon na mag-serve, intensyon na magbigay, intensyon na mahalin ang kapwa, pero marami rin sa atin puro intensyon pero hindi nagkakaroon ng aksyon. Overthinking. Unfortunately, hindi lahat nag-overthink. Merong mga nag-underthink. Magkaiba ang overthinking sa underthinking. Yung mga underthinking naman, o underthinkers, sila naman yung impulsive. Hindi na nag-isip, magde-decide na. Amen? Nagiging impulsive sila, nagiging sloppy yung kanilang thinking kasi wala nang desisyon. Basta importante sa akin ngayon, gawin, magdesisyon na kagad ngayon pa rin. What am I saying, mga kapatid? Hindi po masama minsan na makaranas tayo ng fear or anxiety. In fact, anxiety is a natural human response. But living in anxiety, living in overthinking is a bondage. Bawat magulang, normal na maging concern tayo sa edukasyon ng ating anak. Bawat mga anak, normal na tayo ay maging concern sa kalusugan ng ating mga magulang. Come on, amen lang kayo anytime. Andito lang po, hindi ako aalis. Normal lang yan. Pero yung mamuhay tayo with constant thinking about the future, concerning kung magiging maganda ba, because every time na tayo ay nagiging anxious, ang lagi natin kagad iniisip yung worst case scenario. You are creating a problem that doesn't really exist. Nagkikreate ka ng movie sa iyong kaisipan na hindi naman talaga nangyayari. Nakita mo lang yung asawa mo may hawak ng cellphone. Iloloko yata niya ako, pastor. Feeling ko may ka-text yung ibang babae. Sila sa inyo, mga kapatid, may mga intrusive thoughts, hindi mo naman ginugustong isipin, pero dahil napapasok tayo ng intrusive thoughts, ganun ang nangyayari sa atin. Anxiety is a natural human response, but living in anxiety is a bondage. Ano sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Everybody read that with me. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Listen to me, mga kapatid, kung hindi nyo man narinig lahat ng sinabi ko at wala na kayong balak pakinggan ang susunod kong sasabihin, kahit ito lang mapakinggan ninyo. God's will for you is not a sick mind, but a sound mind. Ang kalooban ng Diyos sa iyo, magkaroon ka ng reasonable, sensible, and sound mind. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. You have to understand, mga kapatid, that not everything in your life is an asset. Not everything in your thoughts is helpful. Not everything in your mind is beneficial. Sometimes, kailangan mo magpalayas ng negative thoughts. Kailangan mo magpalayas ng mga kaisipan na iniisip kagad natin, nagiging concern kagad tayo sa worst case scenario. Hindi lahat ng nasa cellphone natin beneficial. Hindi lahat ng facts ay truth. So we have to have that sound mind, reasonable, para malaman natin ano ang dapat itapon, ano ang dapat i-consume. So most of the time, mga kapatid, tayo ay nag-overthink because we worry so much. Nag-aalala tayo sa worst case scenario. Sabi nga ng science, we are perpetual thinkers. Sabi ng science, ang bawat tao daw po ay may average ng 7,000 to 8,000 thoughts a day. And watch this, yung iba, 40,000 thoughts a day. And this is surprising. Majority of what we think is negative. Hindi na kayo na-surprise, ano? Hindi na na-surprise yung katabi mo kasi alam niya na kagad, siya yung nasa survey. Na majority ng ating iniisip ay yung mga negative things. A lot of us and a lot of people are stuck in the prison of overthinking. Hanggang ngayon, nakapreso ka pa din, nakakulong ka pa rin. Hindi mo magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi lang dahil takot ka, kundi dahil nag-overthink ka sa mga pwedeng mangyari sa future. Paano kung hindi niya ako tanggapin? Paano kung ma-reject ako? Paano kung hindi ko ito magawa? Paano kung malugi? Hindi ka pa nagsisimula ng negosyo, iniisip mo na kagad pagkalugi. Hindi mo pa siya sinasagot, ang iniisip mo na kagad hiwalay. Nag-overthink ka, paano pag malate ako sa airport, iwanan ako ng eroplano? Pag nakasakay na, paano pag bumagsak to?
We overthink so much. And tinatawanan natin minsan yung ating illogical thoughts minsan, pero ang totoo, there are real people that I've encountered na meron talagang chronic anxiety. Hindi sila makatulog, hindi sila mapakali, and it is affecting their body. Nanginginig, nagchichill, pinagpapawisan na malagkit na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Pero let me just say this to you with encouragement. Ang sabi nga ni Craig Rochelle, a positive life is impossible with a negative mindset. Let me say that again, hindi na guess ng katabi mo. A positive life is impossible with a negative mindset. Kapag negatibo ang ating kaisipan, yung positibong buhay, imposible po talaga. May kilala ho ba kayo mga kapatid na hindi nyo rin alam kung saan nanggagaling yung kanilang galit? Na saan nanggagaling yung kanilang pagkairita? Alas 7 pa lang ng umaga, galit na kagad, mainit na kagad ang ulo. Teka, kakagising mo lang, pre ah. Ba't ang init na kagad ng ulo mo? Nag-i-snap tayo, naiirita tayo. Yung iba nagtuturoan, pre. Ikaw yung topic ngayon, ha? Yung pasensya natin, ang iksi-iksi. Nagagalit ka ng walang kadahilanan. Or even worse, some people nagre-resort sa drugs, alcohol, cigarettes, pornography. Para ma-ease yung kanilang pakiramdam. Yung takot na kanilang nararamdaman. Yung fear of rejection and yung fear of future. Again, in overthinking, you are creating a problem that doesn't exist. How many of you can testify with me, mga kapatid, na karamihan ng inalala mo para bukas, hindi nangyari kinabukasan? Ulitin ko ulit. Sino po sa inyo makakapag-testify, kasama na yung mga nasa chat, na yung bagay na inisip mo, napuyat ka, kakaisip, pero kinabukasan hindi yun ang nangyari? Nag-overthink ka dun sa presentation mo, paano kung i-reject, paano kung i-deny? Ano yung mga kapatid, yung mga underthinkers minsan, sabihin natin, ang normal na tao, ang sasabihin, let me think, give me a minute to think. Ang mga overthinkers, ang sasabihin, give me a year to think. Ang mga normal tayo sa atin, sabihin lang natin, give me a minute, I just want to think. Yung iba naman sasabihin, give me 1 year. Give me 1 year to overthink this. Because I have to check out ang lahat ng mga outputs, ang lahat ng mga kakahinatnan nito. At kakaisip natin ang kakahinatnan, hindi ka na nakapagsimula ng negosyo, hindi ka na nakapag-aral, hindi mo na nakuha yung course na gusto mong kuhanin, hindi ka na nakapag-serve in the first place. Analysis paralysis. Busy kakaisip, wala nang nagawa sa buhay. Hallelujah. Para sa mga overthinking, lagi silang may forecast. Idol si Ernie Baron, lagi may weather forecast. Ito ang mangyayari, magdala ka ng payong, uulan ngayon. Actually, magdala ka na rin kasi aaraw din ngayon. Lahat ng isip, walang diretso, lahat maze, lahat sali-saliwa, lahat na lang parang balubaluktot, walang diretsong pananaw, walang diretsong kaisipan. Sino sa inyo nakaka-relate, mga kapatid? Yung mga normal thinkers, pag nag-isip ng solusyon, mabilis. Pero mga overthinkers, bam, bam, paano kung ganito? Paano kung ganyan? Iti-text ko ba siya o hindi? Pag tinext ko siya, paano kung hindi siya mag-reply? Paano kung mag-reply siya, tapos after 4 hours, isipin niya, desperado ako. And sometimes, because of overthinking, we are not present. We are not engaged. You cannot read the room because of your internal monologue. May sariling drama sa iyong kaisipan na hindi naman real life. Iniisip na kagad natin ang worst case scenario. Paano kung di makapagtapos ang aking mga anak? Paano kung malugi ito? Mas malala pa yung imagination natin kaysa sa reality. Nagdadrive ka lang sa NLEX, ang iniisip mo na kagad, naku, huwag kang tatabi sa truck na yan. Mapipipi tayo dyan. Babagsak yung troso na yan. Madadaganan tayo. Pero ang totoo, pag inugat mo, kasi nanood ka ng Final Destination dati. Sabi mo sa katabi mo, kaka-cellphone mo yan. Lagay mo sa chat, kaka-cellphone mo yan. Nananahimik yung truck, Brad. Nasa railing linya. Ayaw mong dumikit, ayaw mong pumagitna. Kasi nga, yung amygdala mo, sasabihin, delikado ka dyan. Eh dahil nga ikaw ay overthinking, ang sabi ng prefrontal cortex mo, okay lang, wag ka na tumuloy. Isipin mo mangyayari sa'yo. Pag nabagsakan ka niya, mawawalan ka ng pamilya, kawawa naman yung mga anak mo. Yung mga anak mo, lalaking walang mga magulang, hindi sila makakapag-aral, hindi sila magkakaroon ng magandang kinabukasan, mamamatay silang walang magulang.
Yung anak mo 2 years old pa lang. Do you understand, mga kapatid? What consumes your thought will eventually control your mind. What consumes your thought will eventually control your mind. Ano yun? Sabi po nila, you follow your most dominant thought. Kung ano yung lagi mong iniisip. Kung negative thinker, you follow your dominant thought. Kung ano yung, lahat kasi ang daming thoughts, di ba? 6,000 to 7,000 to 8,000 thoughts. But you follow the most common, the most dominant. Kung ano yung pinaka-dominante sa lahat. So my advice to you, at yung sinasabi ni Apostle Paul sa atin, do not be anxious about anything. In other words, do not allow anxiety to control your thoughts. Do not allow anxiety to control your mind. And allow the Holy Spirit to govern your decisions. I said it again, allow the Holy Spirit to govern your decisions. Napansin niyo po ba, mga kapatid, na karamihan ng ating emotional problem ay attached sa ating spiritual problem? Most of our emotional problem are actually attached to our spiritual problem. We call it emotions. Emotion. Everybody say emotion. From the root word, E. From the root word what? Motion. Galaw. Alam niyo po ba yung E dito? Yung emotion is to get away with motion. In other words, when your life is governed by your emotion, hindi ka makakagalaw talaga. You will get away with emotion because you are governed by what you feel. You are governed by your amygdala. And being a Christian, hindi tayo tinuturuan na mawalan ng emotion. Hindi naman ang mga Kristiyano walang emosyon eh. May emosyon pero hindi tayo overwhelmed ng ating emosyon. Hindi tayo overwhelmed ng ating nararamdaman. We have to regulate what we think. We have to regulate what we feel. Ano sabi ni Apostle Paul? Do not be anxious about anything. If I will just, kung papayagan nyo kung pumasok sa inyong kaisipan, madumi, magulo o hindi? Actually, if I will allow you to go to my mind, can I be honest with you? Can I? Can I? Can I? Yes. Amen naman kayo, bro. If you will come and enter my mind is a mess. To be fair, to be honest with you. Kaya nga before I stand and preach, I need a few minutes to declutter my mind. Because I have to regulate what I think in order for me na magamit ng Panginoon to the full. And all of you, all of us, needs to do the same. We need to regulate. You cannot control what comes into your mind, but you can control what stays in it. Ikaw ang may-ari. Ikaw ang landlord. Merong pumupunta dyan, hindi nagbabayad ng renta. Patalsikin mo, Brad. Amen? Bakit? Ikaw ang may control ng bagay na ito. Alam mo ba, mga kapatid, I don't know if this is a message for somebody, but I have realized long time ago that my anxiety is limiting my purpose. My overthinking will limit my purpose. Kapag ako ay nagpabalot sa bondage ng anxiety, malilimit nito ang purpose ng Lord sa aking buhay. Kahit yung pinakamalaking barko, nakokontrol ng rudder. Kahit yung pinakamalaking eroplano, nakokontrol ng yoke. Kahit ang pinakamalakas na tao dito, nakokontrol ng kanyang kaisipan. Some of you, mga kapatid, even the most beautiful woman in the world can still feel ugly. Even the smartest people in the room can feel insecure. Ang atake ni Satan, hindi yung panlabas, hindi yung physical, yung iyong isip. Kahit pa ikaw ay talented and gifted, when Satan put thoughts in your heart, anxiety in your mind, kahit ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamalaki, kapag ikaw ay tinali ni Satan sa iyong kaisipan, walang-wala kang magagawa. It will limit your purpose. Remember si Moses? Bago siya sumunod sa Panginoon, ano ang kanyang statement? What if they don't believe me? Hindi pa nagsisimula, may what if na siya. Paano kung di ako paniwalaan? And most of us, bago magsimula, sinasabi natin, what if I fail? What if ma-reject ako? What if hindi enough yung pambayad ko? What if hindi ako makasurvive? What if walang makinig sa akin? Pastor, I think nobody will believe me. I think nobody will listen to me. I think it's going to be a disaster.
It's always the worst case scenario. Pastor, my overthinking self cannot. I cannot talaga. Overthinker ang person. Ano sabi ni Jesus? John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart. For I have overcome the world. Now, I want to challenge you. Kung babasahin mo yung buong John 16, ano yung sinabi sa John 16:33? Everybody read again. I have told you these things. Wait, pause. I challenge you, read John 16 at bilangin ninyo kung ilang beses sinabi ng Lord yung I've told you these things. Napakarami. Ilang beses inulit ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo para, sinasabi ko sa inyo to para, in fact, one time sinabi ni Jesus diyan, sinasabi ko ito para hindi nyo i-abandona ang inyong pananampalataya. Sinasabi ko ito para maalala ninyo ang mga warning ko kasi He was referring to His death. Ang sinasabi ni Jesus, I will be gone. Mamamatay ako. Pansamantala ko kayong iiwan. Pero kaya ko to sinasabi sa inyo para hindi nyo i-abandona ang inyong pananampalataya. Kaya ko to sinasabi sa inyo para maalala ninyo ang mga warning ko. At kaya ko to sinasabi sa inyo para ang inyong kapayapaan ay hindi mawala sa inyong puso. Na kahit ako ay i-crucify, mamatay at pansamantalang mawala, merong kapayapaan pa rin sa ating Panginoon. Ano sinasabi ni Jesus Christ? If you will just listen to what I said. If you will just listen to the Word of God. If you will just listen to the Word. Because the world will bring trouble. But the Word will bring peace. If you will just listen to the Word. And I'm not saying na huwag kayong magpa-doktor. I'm not saying na kung may prescribed medicine ay huwag niyong i-take. Pero ang sinasabi ko lang, bago ang lahat ng bagay, unahin mo ang Panginoon. Bago ang lahat ng bagay, lagi mo i-prioritize. Napakinggan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lang yung sinasabi ng iyong amygdala. Hindi lang yung sinasabi ng prefrontal cortex. Kundi yung sinasabi mismo ng Word of God. I say that again. Ang mundo, ang world will bring trouble. But the Word will bring peace. So I have told you these things so that in me, you will have peace. So hindi sinasabi ni Lord na huwag kayong matakot. Basta lang na hindi nyo mararamdaman yung anxiety or fear. We recognize what we feel. Pero sometimes, pansinin nyo tayo mga Kristiyano, alam ng ating amygdala may takot. Pero most of us, we do not preach the Word of God to ourselves. Can I say one thing? You can actually preach the Word of God to yourself. Hindi mo ko kailangan laging antayin na mag-preach ng Word para sa iyo, kapatid. Because you can preach the Word of God, the Word that you know. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Matagal na po kayo sa Gia Kamanaba, 2 years, 1 year, ang dami nyo na pong narinig na Word of God. Pagdating na ikaw ay natatakot, pagdating na ikaw ay na-anxious, sa mga panahong ikaw ay stressed out, preach to yourself. Ang sasabihin ng amygdala sa iyo, huwag mong subukan yan, mapapahama ka. No, I believe that God will provide. The Word of God is saying, God will heal me. The Word of God is saying, pasinin niyo mga kapatid, kung paano tumakbo yung ating anxiety, masakit lang ang kuko mo, ang iniisip mo na kagad cancer. Tinatawanan natin, pero totoo, no? Ba't kaya masakit yung kuko ko? I-google ko nga. Symptom, masakit ang kuko. Oy! It is a sign of underlying condition. Hala! Underlying condition. Ano kaya to? It can be cancer. Hala! Cancer daw. And every time we feel that, what are you doing most of the time? Most of the time, we dwell in our fear. Oo nga, baka nga cancer na. Paano na yung mga anak ko? Paano na yung asawa ko? Grabe pagmamahala namin. Ang dami mga nangyari sa buhay. Tapos, dito lang pala, 32 years old pala ako, pastor. Dito lang pala may ending ang buhay ko. It's not wrong to recognize what you feel. But you can preach to it. Feelings are dangerous.
Mapanganib ang ating nararamdaman. Hindi lahat na, what you feel is not always real. Yung nararamdaman natin, hindi yun yung laging totoo. And unfortunately, makinig po kayo sa akin, unfortunately for most of us, we overthink the worst case scenario and underthink the Word of God. Let me say that again. For most of us, we overthink the worst case scenario. Yung tragedy, yung kapahamakan. But we underthink the Word of God. Mas madalas pa nagpe-play sa ating kaisipan yung mga worst case scenario at mga mali kaysa sa sinasabi ng ating Panginoon. Hindi naman sa pinag-o-overthink kita, Brad. Pero what if your mind is lying to you? What if your mind and your emotions are lying to you? And you choose to follow what you feel. And you choose to follow your emotion. Mahalaga ang kinabukasan, correct? Pero mahalaga din yung present. Mahalaga din yung ngayon. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Do not worry about tomorrow. Because your reality is not always the reality. So don't worry about tomorrow. Be present. Be engaged. Make it matter. Huwag na kagad natin isipin muna. Now, I'm not saying na mali ang magplano, and we should plan. Kung may plano kayo for 1 year, for 5 years, go ahead, do that. But always entrust everything into the hands of God. And say, God, hindi ko makokontrol ng lahat ng bagay, pero alam ko, ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Pero hindi pa nga nangyayari na go-overthink ka na. Alam niyo po ba, na ang overthinking ay recipe ng unhappiness. Hindi ka magiging masaya sa buhay. Kapag sa present, lagi ka nag-overthink. Lagi mo iniisip lagi, paano kung hiwalayin niya ako? Paano kung magkagulo kami? Paano kung di niya na ako balikan? Paano kung balikan niya ako? May ganun din eh. Di ba, iba natatakot, paano kung di niya na ako balikan? Paano kung balikan niya na ako? We overthink so much, and that is a recipe for unhappiness. That's why I want to encourage each and every one of you. Let your hope, yung pag-asa ninyo, ilagay niyo po lagi sa Panginoon. Ano sabi ng Bible sa Psalms 94 verse 19? Who will rise up for me against the evildoers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? Now, if you don't know the context, ang sinasabi ng psalmist dito, yung mga matutuwid mismo, yung mga malalapit mismo sa Panginoon, under attack, because hindi porket malapit ka kay Lord, ay exempted ka na sa anxiety, at hindi porket ikaw ay nagbabasa ng Bible, ay exempted ka na sa depression. Depression is a serious and real medical condition. And I've met a lot of people diagnosed with severe and chronic depression. Diagnosed with chronic anxiety. And I don't know, somebody here, under the sound of my voice, alam mo, na-diagnose ka with depression and anxiety. Kaya ang sabi ng writer nito, ba't ganun? Kami mga righteous, kami pa yung napapahamak, kami pa yung under attack. Ano sabi niya, sino naman ang lalaban dito sa mga evildoers na to? Sino naman ang mag-i-stand up against the workers of iniquity? And then on verse 17, nabago siya ng tono. Ang sabi niya sa verse 17, unless the Lord had been my help, sa Tagalog, unless tulungan ako ng Panginoon, my soul would soon have settled in silent. Verse 18, if I will say, my foot slips, your mercy, O Lord, will help me up. In other words, bumagsak man ako, alam kong ikaw ang mag-aahon sa akin. Sa una, sinasabi niya, sino magtatanggol sa mga matuwid? Sino magtatanggol sa mga anak ng Diyos? Kahit anak ng Diyos, may anxiety. Kahit anak ng Diyos, ang mind nila is under attack. The battle is here. Hindi exempted kahit magulang. Kahit estudyante, kahit young adult, lahat nakakaranas ng lahat ng bagay na ito. Sino magtatanggol sa atin? Pero ang sabi niya, pero alam namin na unless ang Diyos ay tulungan tayong lahat, hindi natin malalagpasan ang lahat ng bagay na ito. And when you read remedies, and you listen to doctors, and we respect doctors, may mga experts na magsasabi, if you are in chronic anxiety or depression, mag-meditation ka, magbasa-basa ka, maghanap ka ng quiet place, hindi natin dinidiscredit yun kung yun ang kanilang rekomendasyon.
Pero ang aking sinasabi is this, sa mga panahon na walang makakatulong sa iyo kahit doktor, alam natin ang Diyos lang ang pwede makatulong sa atin. And in verse 19, and in the multitude of my anxieties within me, your comfort delights my soul. Actually, sa ibang translation, when my thoughts are so busy in the multitude, nararanasan nyo ba minsan yan? Actually, ang Hebrew word dito is parang puno na iba-iba ang sanga, na hindi mo na maalaman kung nasa ng ugat. Nagsimula ka ng alas 11, natapos ka alas 3. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ang sinasabi ng psalmist dito, kahit na ang aking kaisipan is out of control, in the multitude of anxieties within me, the comfort of God's presence will calm me down. Ano ang sinasabi ng psalmist dito? Kahit tormented ako ng aking alalahanin, kahit ako'y pinapahirapan ng aking takot, kahit na maraming mga thoughts ang pumapasok sa aking kaisipan, mga dark thoughts, mga intrusive thoughts, distressing thoughts, I know that the only thing that can calm my soul is the presence of God. It is God and God alone. Hindi po lingid sa inyong kaalaman, dumaan ako sa depression. Nabanggit ko na ito many times sa aking preaching, na dumating sa pagkakataon. By the way, in case you don't know, let's just put this in context. Pastor na po ako nun. Let's just put this in context. Nagpe-pray po ako nun. Let's just put this in context. Nagbabasa po ako ng Bible noon. And yet, I feel that severe anxiety and depression. Dumating ako sa point ng depression ko, mga kapatid, na ayaw kong lumabas. Alam ni Jenny yan, hindi niya ako maintindihan kung bakit ayaw ko may Ang weird, no? Pastor ka, ayaw mo may nakakasalimuhang tao at ayaw mo lumabas. I don't want to go out. And it's so severe that I even had these suicidal thoughts. What if tapusin ko na lang yung aking buhay? And to be honest with you, I don't understand. Sabi ko, teka lang, pastor ka. Ba't mo iniisip yan? Alam mo naman yung mga word of God, Ba't mo iniisip yan? And instead of helping myself, and instead of asking for help, dahil yung dilemma na pastor, di dapat nagkaka-depression, at yung mga Christian, hindi dapat nakakaranas ng anxiety, natakot ako mag-open up sa iba. Natakot ako na baka husgahan ako ng ibang tao at sabihin nila, pastor ka pa naman, ba't dumaranas ka ng depression? Pastor ka pa naman, ba't asa na yung mga pinipreach mo? Ang dami-dami mong video sa YouTube, may highlights pa. Buti pa yung iba. Libo-libong taon na pero ikaw mismo, how many among you can relate to me na minsan mas madaling mag-advise sa ibang tao kaysa sa sarili mo? Diba? Pag nag-advise tayo sa ibang tao, pastor, pag-pray, at sister, pag-pray niyo ako kasi hirap na hirap po ako financially. Ito, gawin mo lagi mong tatandaan that the Lord will provide. Totoo naman. Pag ikaw na'y walang pera, at sasabihin sa ni pastor, the Lord will provide. Pastor, mamaya na po ako magbabayad. Pastor, mapuputulan na kami ng kuryente. Pastor, lalagyan na ng, kakandaduan na kami ng landlord namin. Ang hirap minsan i-preach sa yung sarili. And I've gone through that. And one day, I opened it up sa mga volunteers and leaders ng church, and surprisingly, there are a lot of people that can relate to me. That they have gone through that also. But you know what? Kung ano po ang tumulong sa akin para malagpasan ang lahat ng bagay na ito, dalawa. Yung presensya ng Diyos. You know what? Dumating sa punto ng buhay ko na depressed ako, that I'm forcing myself to read the Bible even though I am depressed. I'm forcing my way to it. Kahit hindi ko feel magbasa ng Bible because for me, parang dumating ako sa point na parang I don't even believe that the Bible is real. Can I just be honest with you? Yeah. Can I? Mahal niyo pa rin naman ako, di ba? Dumating ako sa punto that even when reading the Word of God, alam niyo yung minsan tinuturuan tayo ng Lord na kapag may emotion ka, i-challenge mo. Minsan dumating sa punto ng buhay ko na yung Word of God na yung china-challenge ko. Totoo ba talaga to? Ba't hindi ko siya maranasan sa aking buhay? Yung ibang tao lumalapit sa akin para magpa-pray, pero ako mismo,
is suffering with the same thing. Na kapag may nagpipreach, sino rito ang gusto ng kalayaan? Eh ako mismo gusto ko magsabi, ako! Ako mismo! Hindi yata makarelate yung iba dito eh. Pero it happened to me, mga kapatid. But you know what? 2 reasons. It's the presence of God. There are a lot of sleepless nights, a lot of crying nights. It's horrible. I don't want you to go through the same thing. Kung ako lang papapiliin, ayokong pagdaanan ninyo yun. Yung pinagdaanan namin at yung pinagdaanan ni Jenny habang ako'y nagdadaan sa ganung bagay. It's horrible. It's terrible. As much as possible, I don't want you to go through the same thing. But you know what? Every time na ako ay magkakaroon ng sleepless nights at umiiyak, I always remind myself of the presence of God na hindi ako iiwan ng Panginoon. Pangalawa, I surrounded myself with people that will help me grow. I'm forcing myself na ilapit ang aking sarili sa mga taong alam ko makakatulong sa akin. And I will be forever grateful for Jesus is alive, Kamanaba. You have helped me through the deepest. Oh my gosh. Pang-apat na message ko ng mental health, ngayon pa talaga. You have helped me go through the worst phase of my life. Super dark. Sobrang hirap. But because of the leaders, my wife, and all of you, hindi nyo ko sinukuan. Magpipreach ka ng Sunday, you're preaching about God's sovereignty. And sometimes, darating yung panahon that you doubt it. And say, Lord, if you are really sovereign, Lord, who will rise up against these evildoers? Who will defeat these thoughts in my mind? Sino makakatalo nito? Because I cannot, Lord. I want to surrender. I want to end my life. Hindi ko na to kaya. But when I remember that unless the Lord had been my help, na unless lumapit ako sa Panginoon at unless ilapit ko ang aking sarili sa ating Panginoon, I will never experience true freedom. And I would ask the same thing for everyone who is going through the same thing that we've been through. I tried, umiyak tayo national TV. Man. Yung hindi ka na nga pogi, pag umiyak ka, mas pangit ka pa. Amen. Even the strong has limitations. Even the strong has limitations. Even the people who are close to the Lord is going through the same thing. But let me just say this to you. I'm super okay right now. My mind is sound. My mind is sensible. You know why? Because God is my help. The very present help in times of my trouble. And speaking of luha, Psalms 42 verse 3. Man, thank you Lord. Sakto. Ganda ng transition. Verse 3. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalala, habang sa loob ko ay ibinubuhos ko ang aking kaluluwa kung paanong ako ay sumama sa karamihan. At sa paglakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinatnubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Verse 5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Context, si David ang nagsulat nito. A man after God's own heart. David, the king, who's supposed to be strong. Ano sinasabi ni King David? Na laman ng mga super books, at laman ng mga Sunday school teachings, at laman ng mga Sunday preaching,
Bakit ka nalulumo? Even King David is questioning what he felt. Hindi niya maintindihan. Bakit ganito? May Diyos naman ako Bakit ganito ang nararamdaman ko? I'm not supposed to feel this way. Pero sabi niya, bakit ka nalulumo? Bakit ka nababagabag? Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Bakit? Because to hope in God, yung umasa ka sa Panginoon, is to recognize that God is bigger than your problem. Kapag umasa ka sa Panginoon, nire-recognize mo, alam ko malaki ang aking problema, pero ang Diyos ko ay mas malaki. Alam ko matayog ang aking pinagdadaanan, pero ang Diyos ko ay higit na mas malakas at mas matayog sa kahit ano paman. So my friends, global family, who is going through the same thing, and you are going through a silent battle, silent pain, silent depression, silent anxiety, na bilang magulang hindi mo maamin sa iyong mga anak na nagdaraan ka rin sa depression and anxiety because you have to be strong and you pretended to be strong. When anxiety attacks, when depression attacks, when your mind is being harassed at ikaw ay target ng kaaway, hindi ko alam kung anong scientific advice ang pwede kong ibigay, hindi naman po ako doktor. Hindi rin ako makakapag-advise sa inyo ng medical advice kasi malayong-malayo ang kurso ko dyan. Pero ang kaya kong sabihin sa inyo, yung sinasabi na salita ng Panginoon, umasa ka sa Diyos. Put your hope in Jesus Christ. Regulate your minds, recalibrate your minds, and remind yourself of the Word of God. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed. Listen, hindi sinabing hindi mafo-form. Ang sabi, kahit ma-form, it will not prosper. Hindi sinabing hindi ka daranas, pero kahit tumaras ka, it will not prosper. Kahit pagdaanan mo, makakasurvive ka sa pangalawa. Bakit? Let's go back to John 16 verse 33 again. I just want to read that one last time. John 16:33. We just read it right now. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Everybody read. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will experience many troubles. But take heart. What? Take heart. Why? For I have overcome. Listen, let's go back to that again. I have told you these things so that in me you may have peace. Next. What's this? In this world, you will have trouble. In this world, overthinker. But take heart, I'm an overcomer. So every time you face that same scenario, and you've been through lonely and dark places, I know not everyone can understand and not everyone can relate to this. Because lalo tayong mga Christians, we are experts in pretending to be somebody that we are not. Pag tinatanong tayo lagi, kamusta ka na? It's an expectation na bilang isang Kristiyano, ang laging sagot natin, I'm blessed and highly favored. And we are lying to ourselves. And we don't recognize the attack, the feeling, the hurt, the pain. Nawalan ka ng mahal sa buhay and you didn't even process that pain. Ginawa mo lang busy yung sarili mo, akala mo nalagpasan mo na, nakasurvive ka na, but deep within me, ang daming pain na hindi na-process. Ang daming sakit na hindi na-address. Ang sinasabi ni Jesus Christ, in this world, you will experience trouble. Hindi niya sinabing mawawala ng trouble. Ang sabi niya, you will experience trouble, but take heart. Kumapit ka. Tatagan mo ang loob mo. Tatagan mo ang iyong puso. Bakit? Anong assurance natin? Because God has already overcome the world. He overcame. He was forsaken, beaten, wounded, suffered, so that you and I will experience true and lasting freedom. Not just freedom, true and lasting. Lasting. And I want you to experience that as well. Every head bow, every eye closed all across this place.
Hi Guava Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suportahan ng ministry ito financially. You can do that by going through our website gscmnb.com/give at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer. Lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed, at kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and once again, punuin natin ang langit. God bless you! Buksan po natin ating Bible sa Joshua chapter 1 verses 1 all the way through 9. Sabi po rito sa verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, kaya po si Joshua walang nanay yan eh. Son of Nun. Okay, joke lang. Okay, the Lord said to Joshua, son of Nun. Bagong taon na yung joke mo, luma pa rin, pastor. Okay, Joshua, son of Nun, Moses' aide or assistant, verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, because he's dead, you and all these people, Gia Kamanaba Global Family, get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give you, to the Israelites. I will give you every place where you have set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west, and no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give to them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written on it, and then you will be prosperous and successful. Put that in the comment section. I pray I will be prosperous and successful. And verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong ihanda nyo na po mga keyboards niyo and type in the title of my message today. We have entitled this, New Season, Same Presence. New season, same presence. How many among you are believing that there is a new season, but we are feeling the same presence? New season, same presence. Alam niyo po yung mensahe ito, literal na literal. Because hindi lang po ito bagong taon para sa atin. It is actually a new season for our church. As I've said earlier, we were supposed to transfer into a new physical building, but unfortunately, hindi po inalaw ng Panginoon yan. Pero hindi po natin maiaalis ang katotohanan that we are facing a new season. And every time you and I face a new season, hindi lang po ito basta bagong season. Kapag nagbago po ang season, ibig sabihin din po meron tayong bagong kalendaryo. Meron din po tayong bagong lugar. Literal sa ating simbahan, meron tayong bagong mas malaking lugar. But every time we face a new season, we should put in our minds that new season always brings new assignment. Pag nagbago ng season, pag nagbago ng lokasyon, lagi po nating tatandaan na may bagong assignment ng ating Panginoon. And yes, ang mga new season, it feels dramatic.
Minsan ang mga new season, it feels unfamiliar. Minsan ang mga new season, hindi parang pakiramdam natin hindi komportable. Na yung mga bagay na nag-work before, maaaring hindi na mag-work ngayon. Yung mga dating sapat ay maaaring hindi na sapat sa next step at sa next season. But lagi niyong tatandaan that wherever God sends you, kapag pinapadala ka ng Panginoon sa bagong season, hindi kanya iniiwanang mag-isa. Nagbago man ang season, pero lagi pa rin nating kasama ang ating Panginoon. Nagbago man ang season, bumigat man ang responsibility, ang vision man ay lumaki, but always remind yourself that God is always with us. God is always with Stephen, God is always with Rolly, God is always with Maricar, whoever that is, but God is always with us. Yan po ang context ng Joshua chapter 1. Ang nation of Israel po mga kapatid, ang chapter na ito, is actually nag-open sa isang critical history of the nation of Israel. Bakit po ito critical part of their history? Because after 40 years, after one generation, the Bible says, pagkatapos po ng 40 taon na nagpaikot-ikot ang mga Israelites doon po sa mismong disyerto, ang sabi ng Biblia, after 40 years, ang buong bansa ay nasa edge. Everybody say edge. Nasa edge ng promised land. Pero sila, na supposedly nasa edge ng promised land, na dapat ay excited na tumawid, itong part ng history nila, they are not actually in a celebration mode. In fact, they were on a tension mode. Bakit sila tension? Because the Bible says that Moses, their leader, is dead. Moses, their leader, is dead. Now notice, hindi po sinabing nag-retire si Moses. Hindi sinabing ni-reassign si Moses. Ang sabi ng Biblia, si Moses na leader nila sa loob ng 40 taon ay kinuha na ni Lord. At ang sabi ng scripture, dahil nawala na po itong si Moses, si Joshua na assistant ni Moses ang tinatawag ngayon ng Panginoon para pangunahan ang weary, confused people of Israel. At marami sa kanila ang nagtatanong, gagalaw pa rin pa kaya ang Panginoon kahit hindi na si Moses ang ating leader? Now you have to think about this because si Joshua po na assistant ni Moses, hindi naman po siya bago. In fact, itong si Joshua, faithful naman po siya. Faithful siyang naglingkod, faithful siyang nag-assist, faithful siyang nag-observe. Nakita niya ang mga milagro ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. But watch this, nakita niya bilang assistant, pero hindi siya ang nag-initiate. Nakita niya na pinart ng Lord yung Red Sea o hinati ng Lord ang Red Sea. Nakita ni Joshua na sa pamamagitan ng pagtataas ng staff nitong si Moses ay nahati ang Red Sea, pero hindi siya ang nag-initiate. Hindi siya yung nagtaas ng staff na yon. And now, dahil siya na ang papalit ngayon kay Moses, he must hear from God directly. Alam niyo kung bakit? Because iba po yung responsibility ng assistant at iba ang responsibility ng isang leader. Kasi kapag ikaw ay assistant, ikaw ay associate, ikaw ay assistant vice president, for example, meron kang responsibility, but at least you are under a covering. Pero kapag ikaw ay leader, you are actually exposed. Kapag ikaw ay assistant, you are actually being led through a proximity. Dahil merong isang leader, may isang pastor, merong isang presidente na katabi mo, ibig sabihin nito, protektado ka ng proximity mo doon sa leader mo. But once you become a leader, you become exposed. Ang assistant nagbibigay ng input, pero ang leader nagbibigay ng direksyon. Ang laki po ng pagkakaiba niyan. Ang assistant nagre-react, pero ang leader siya ang nag-i-initiate. So dati itong si Joshua, for 40 years, he has become Moses' assistant, serving, faithful sa kanyang ginagawa. And all of a sudden, after 40 years, his leader, their leader, is dead. And watch this. Ang sabi ng Bible, dahil patay na si Moses, watch this. Ang sabi ng Lord kay Joshua, now go. Hindi na makaka-go si Moses, pero obviously, ang inuutosan ng ating Panginoon dito, sino? Si Joshua. At ano po ang instruction ng Lord kay Joshua, if you still remember the text? Ang sabi ni Lord, now go then and cross the Jordan River. It was a challenging mandate. Yan po ay napaka-challenging na utos. But you have to remind yourself na yes, challenging na itawid mo ang almost 1 million people of Israelites
from desert to the promised land. Napaka-challenging po niyan. Challenging na may mga fortified cities. Hindi 45, fortified. Ibig sabihin, pinahirap, pinatindi ang kanilang depensa. Mahirap na mayroong mga trained armies ang mga Hittites. Mahirap na giants ang kanilang mga kalaban. Mahirap na unfamiliar yung territory nila sa promised land. Pero ang pinakamatinding challenge, hindi yung army, hindi yung territory, ang pinakamatinding challenge ni Joshua, hindi external, kundi internal. He was afraid. That's the real challenge. When kahit na hindi mahusay ang kalaban, kahit hindi train ang kalaban, when you have fear in your heart, that is a real challenge. And to make matters worse, ang sabi ng verse 2, i-highlight nga natin, ang sabi ng Lord, Moses, my servant, is dead. And I love that about our God. Hindi sinabi ng Lord, okay, patay na si Moses, o ikaw naman na ngayon. Hindi dininay ng Lord na nawala si Moses. Hindi dininay ng ating Panginoon ang reality na merong pagbabago ng season. Hindi dininay ng ating Panginoon at hindi na minimize ng ating Panginoon yung pagbabago. Ni-recognize ng Lord na nawalan ng leader yung isang bansa. Pero nung nawala si Moses, hindi lang leader ang nawala. Nawalan sila ng stability. Nawalan sila ng familiarity. Nawalan sila ng confidence. Pero ito ang assurance. Nawala si Moses, pero hindi nawala ang Diyos. Yung great leader nila is gone, but the greater God is still with them. And yes, Moses is dead. And yes, everything is changing. And yes, change is scary. And yes, change brings tension. And yes, change brings anxiety. And yes, change brings stress. Nagbago ng region. Nagbago ng territory. Maraming nagbago. In fact, yung phrase na Moses is dead is in fact a change. Ano sabi ng Lord? Okay, since Moses is dead, now, everybody say now. Pakilakas po, everybody say now. Lagay nyo sa comment section now. Now, patay na si Moses, now. Ang hirap nun. Kasi si Joshua, assistant lang siya lagi. Pero nung sinabihan siya ng Panginoon, wala na si Moses, now ikaw na ang maglilid. Ano ngayon ang titindigan ko? Wala naman ako na-experience na miracle na ako ang nag-initiate. Parang napakahirap naman po yata na sumunod ako at mag-step up ako na ako ay nasanay sa shadow ng aking leader. Nagbago po ang sitwasyon, Lord. Nagbago po ang territory, Lord. Hindi po ako pamilyar dito sa bagong pagtawag na ito. Hindi ka man pamilyar kasi maraming nagbago, pero basahin uli natin ang verse. Nagbago sila ng leader. Nagbago sila ng territory. Nagbago sila ng region. Pero merong bagay na hindi nagbago. Ano yon? Kung paanong kasama nila ang Panginoon noon, kasama pa rin nila ang Panginoon ngayon. Hindi kasi porket may nagbago, iniwan ka na ng ating Panginoon. Kasi ang lahat ng bagay sa mundo pwedeng magbago. Ang hindi lang magbabago, yung pagbabago. Lahat, okay, grabe ang lalim nun. Lahat nagbabago, pero ang tanging absolute lang, God will be with us. Ang sabi ng verse 5, no one will be able to stand against you. Now then, get ready to cross the Jordan River, because no one will be able to stand against you all the days of your life. Ano ang promise? Highlight this part. As I was with Moses in the past, so I will be with you, and I will never leave you, and I will never forsake you. Ano ang sinasabi ng Panginoon? It may not be the same leader, but it will be the same presence. Hindi man ito pareho ng season, pero ito'y pareho ng presensya. Magkaiba man ng taon, parehong presensya ng Lord. Magkaiba man ng building, come on now, parehong presensya ng Panginoon. Magkaiba man kumpanya, pareho pa rin ng ating Panginoon. Ano sinasabi ng Lord? I was with you before. I was with you on 2020. I was with you noong 2022. And now the promise is this. I was with you before. I am with you today. I was with you when you are sick, and I am with you now. I was with you nung baong ka sa utang, and I am with you now. I was with you nung lumalaban ka sa cancer, but I am with you now. Different season, but the same presence. What an assurance. Sabi ni Lord, I am still here.
Nawala na si Moses pero nandito pa rin ako. Lumipat ka ng ibang bansa, nandito pa rin ako. Lumipat ka ng ibang trabaho, nandito pa rin ako. Nag-break kayo, iba na jowa mo, pero nandito pa rin ako. Nagbago kayo ng church building, nandito pa rin ako. Eh kung sisimulan mo yung PT party mo, mamamatay ka sa wilderness. Iiyak ka na lang ba buong linggo dahil heartbroken ka? Alam kong takot ka. Alam ko na ikaw ay broke. Alam kong lonely ka. Alam ko maraming bagay ang uncertain. But God is with you. God will never fail you. God will never leave you. Put that in the comment section. God will never leave me. God will never forsake me. Hindi ako iiwan ng Panginoon. Verse 2. Now then, highlight that part. At dahil hindi kita iiwan, ngayon, ito ang gawin mo. Ano sinasabi ng Lord? Pareho akong Diyos, pero magbabago ng method. Nung panahon ni Moses, nung tumawid kayo sa Red Sea, hinati ko ang Red Sea. Ngayon, tatawid kayo ng Jordan River, hindi ko siya hahatiin. Pero tutungtong kayo kahit basa. Magkaibang method, pero parehong Diyos. At minsan na-amaze ako at na-fascinate ako sa maraming mga Christians. No? Minsan ako din nahuli ko ang sarili ko nito. Na kapag nagbabago ng taon, gusto mo bago height. Kaya ka nga tumatalon, di ba, pag bagong taon? Sino sa inyo mga tumalon nung New Year? Sabi mo nga sa katabi mo, tag nyo nga yung mga kaibigan nyo, kailangan mo yan. Sabi mo sa kanya. Okay, di ba? Na kapag nagbago ng taon, kailangan mo ng bagong damit. Kailangan mo ng bagong height. Kailangan mo ng bagong strategy. And yes, kapag nagbago ang taon, dapat lang magbago attitude. Hindi naman po pwede na yung cellphone mo laging upgraded, yung attitude mo hindi. Hindi naman po pwedeng 2026 na ang taon, 2021 pa rin ang habits at attitudes and character natin. Kung ang cellphone nga nag-upgrade, ikaw pa kaya? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-update ka naman. And yes, ang bagong season, kailangan ng bagong habit. Ang bagong season, kailangan ng bagong strategy. Ang bagong season, kailangan ng bagong perspective. Pero, kapag ba nagbago ng taon, kailangan magbago din ng Diyos? Hindi, di ba? Hindi porket nagbago ng taon, kailangan magbago ng Diyos. Alam niyo, ang na-amaze ako minsan, kapag nagbabago ang season, kapag nagbabago ang taon, gusto natin ang Diyos nagbabago din. Sundan mo ako sa season na ito, Lord, kung ano ang gusto mo. At kapag hindi binigay ng Lord yun sa terms na gusto mo, feeling mo iniwan ka ng Panginoon. But nothing could be further from the truth. Hindi porket nagbago ng taon, kailangan mo ng dating Diyos. Kasi kung kailangan mo ng dating Diyos, ibig mo bang sabihin yung dati mong Diyos, quote and quote, sa mga nakikinig sa Spotify, yung dati mong Diyos nag-fail ba? Kung hindi siya nag-fail, bakit kailangan mo magpalit? Kung hindi nag-fail ang Diyos before, bakit mo kailangan ng Diyos? Ikaw yung nag-fail. Ikaw yung nakalimot. Ikaw yung nanghina. Ang Diyos hindi. So magbago man ng season, magbago man ng taon, ang Diyos hindi siya magbabago. So hindi mo kailangan ng bagong Diyos. Yes, kailangan mo ng bagong habit, kailangan mo ng bagong karakter, pero maaaring hindi natin kailangan ng Diyos. Because our God is not limited with seasons. Our God is not limited with our culture. Our God is not limited with our versions. Kaya inassure ng Lord si Joshua, as I was with Moses. Come on now. As I was with Moses, I will be with you. Nung natatakot si Joshua, hindi sinabi ng Lord, okay, Josh, dahil takot ka, ito ang strategy na gawin mo. Dahil uncertain ka, ito ang mapa. Pansinin nyo, nung natakot si Joshua, hindi siya binigyan ng Lord ng mapa. Ang assurance ng Lord, hindi bagong strategy. Ang assurance ng Panginoon, hindi bagong timeline. Hindi leadership manual ang binigay sa kanya. Ano ang binigay ng Lord sa kanya? Assurance. Assurance na ano? Na wala ka mang mapa, kasama mo ko. Na wala ka mang strategy alam, kasama mo ko. Na wala ka mang timeline, kasama mo ako. Wala ka mang leadership manual, wala ka mang reference how to lead, kasama mo ako. The same God that met Moses in the burning bush is the same God that will meet you crossing the Jordan River. So ibig sabihin, nag-iba ng season pero pareho yung pangako. As I was with Moses, so I will be with you. Put that in the comment section. God is with us. The presence of the Lord is with us. Ang sarap kaya ng kasama mo si Lord. Alam niyo, yan ang pinakamagandang pangako ng Lord. Yan ang pinaka-comforting na pangako ng Lord sa atin. God is with us. Yung sinabi ng Lord, I will make you successful. Maganda ba yun? Yes. Pero mas maganda yung kasama mo si Lord. Kasi successful ka nga, wala naman si Lord.
Di ba? Ang pinakamagandang pangako, kasama mo ang ating Panginoon. Because when the presence of God is with us, presence communicates value. Pag pinuntahan mo, ibig sabihin mahalaga. So kung nililigawan ka, hindi ka sinusundo, baka, joke. Okay, because presence communicates value. Bakit? Because to be present in a situation, to be present in an event, is actually saying, you matter to me. You matter to me. So ang Lord, hindi lang siya nagbibigay ng mission. Kasi kapag may mission ka pero wala ang Diyos, puro consumption yan. Pero kapag, okay, yung joke ko pang matanda na. Pero kung meron kang mission at kasama mo ang ating Panginoon, kahit na yung mission mo mundane, kahit yung mission mo parang ordinary, when God shows up, the ordinary will become extraordinary. An ordinary building will become a house of God. An ordinary well could become a revival evangelism site. Napansin nyo? Ordinaryo lang yung balon, ordinaryo lang yung building, ordinaryo lang yung Facebook account. But when God shows up, He can turn the ordinary place into an extraordinary miracle. Na kahit disyerto, pwede maging sanctuary. Kahit bangka, pwedeng gawing pulpito. Kahit balon, ay pwedeng gamitin ng Lord na revival place. Hindi binigyan ng Lord si Joshua ng detalyadong strategy. Okay, year 1, ito ang gagawin mo. Year 2, ito ang gagawin mo. Which is, kung ako leader, kailangan ko yun. Kailangan ko ng 5-year plan. Ano ang aking 2030 plan? And all of these are not wrong. But at the end of the day, kahit may plano tayo, without the presence of the Lord, our plan will remain a plan. But when the presence of God is in it, it will change. Kaya nga sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. I love that part. Ano, kahit abutin tayo ng 2 oras doon sa phrase na yun, as I was, kasi hindi sinabi ng Lord, because Moses is great, I will be with you. Hindi sinabi ng Bible na, because Moses is gifted. Hindi sinabi, diba? Hindi sinabi ng Lord na, dahil maganda reputasyon ni Moses, sasamahan kita. Hindi. Ang sabi niya, kung paanong sinamahan ko si Moses. So it's not about how gifted he was. It's not about how great he was. O gaano kaganda ang kanyang reputasyon. Hindi naka-anchor sa galing ni Moses ang presensya ng ating Panginoon. So ano sinasabi ng Panginoon? Joshua, tularan mo si Moses. Ganun ba? Hindi. Joshua, magtiwala ka sa akin kung paanong nagtiwala si Moses sa akin. Nagbago man ang season, nagbago man ang taon, pero ang Diyos ay hindi magbabago. Malaki chapter 3 verse 6, ang sabi ng Lord sa atin, I the Lord, I do not change. I change not. You don't need any more proof in the Bible kung saan laging ipapaalala sa atin, the Lord is with us. Pero minsan nagtataka siguro kayo, Lord, Pastor, kung kasama ko ang Panginoon, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ganito ang sitwasyon ng aking buhay? And while I was studying this and I asked the same question, I remember what happened to Gideon. You remember Gideon? Di ba si Gideon, tinawag ng Panginoon ng mighty valor kahit wala pa siyang napapatunayan. Kasi ang Diyos hindi tumatingin sa mga napatunayan mo. Ang tinitignan ng Lord, yung bagay na tinawag niyang gawin mo. Kaya sabi ng Biblia, nung minute ng Lord itong si Gideon, habang sila ay under ng oppression ng mga Amalekites, minute sila ng ating Panginoon, minute ng angel itong si Gideon. Anong sabi ng Lord kay Gideon? Great warrior, you are a mighty valor. The Lord is with you. But look at how Gideon replied. Ang sabi ng Judges chapter 6 verse 13, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, highlight that part. If the Lord is with us, why has all this, everybody say all this. And may put that in the comment section, all this. If the Lord is with us, why has all this happened to us? Now, ano yung all this na yun? Kasi siya, hindi all this matanda. All this, okay. Ano yung all this na yun na sinasabi niya na kung talagang kasama ko si Lord, bakit ito? Ano yung ito na yun? Para magkaroon tayo ng context. In case you don't know the story, ang mga Israelites po kasi, at this point sa Judges chapter 6, is actually under a national oppression. They are actually experiencing devastation. They were experiencing confusion. So Gideon was actually saying, if God is with us, bakit may national oppression? If God is with us, bakit may devastation?
If God is with us, bakit may confusion? Magkakarain pa yan, ha? If God is with us, bakit mayroong problema? Anong sinasabi ni Gideon? Amen? Hindi ko pinagdududahan kung totoo ang Diyos. Naniniwala kung totoo siya. Pero kung totoo talagang kasama ko siya, asa ng pruweba? Asa ng resibo? Di ba ganun tayo? Pag may binili kang gamit, tapos ibabalik mo, hanapan ka ng pruweba. Hanapan ka ng proof. And Gideon was actually saying, Angel, sinasabi mo, kasama ko ang Panginoon. Eh kung kasama ko talaga ang Panginoon, hindi ko pinagdududahan, ha? Alam kong buhay ang Diyos. Alam kong totoo ang Diyos. Pero kung talagang kasama ko ang Diyos, asa ng problema? And I don't know who is this for. Alam ko marami sa atin naniniwalang totoo ang Diyos. Pero yun nga lang talaga ang buhay minsan. Life has a way of putting all of us, putting our backs against the wall. Lagi nating sinasabi, God, if God is with me, why is this happening to me? Leukemia, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, nawalan ako ng trabaho. Kasama ko ang Diyos, bumagsak ako sa board exam. Kasama ko ang Diyos, ang business ko, hindi malang... Kasama ko ang Diyos, na-scam ako. And by the way, kung talagang kasama ko ang Diyos, balik ba yung verse anak? Verse 13. Bakit ito nangyayari sa akin? Asan ang mga milagro ng Diyos? Question. Meron po ba sa inyong nagdududa na kaya ng Diyos? Wala. Lahat tayo believe na kaya ng Diyos. Lahat po ba kayo believe na kaya ng ating Panginoon? Yes. Pero minsan, kapag ikaw ay sinabihang kasama ko ang Diyos, di dapat lahat ng panalangin sinasagot. Di dapat lahat ng pintuan binubuksan. Di dapat lahat ng blessing ibinibigay. Kung talagang kasama ko ang Panginoon, asa ng ebidensya? Kung kasama ko ang Panginoon, ba't wala pa rin akong pera? Kung kasama ko ang Panginoon, ba't wala pa rin yung promotion? Alam niyo kung bakit? Kasi madalas, fasten your seatbelt, papunta na tayo sa exciting part. Kaya natin natatanong to, kaya natin nagiging reasoning ito, kasi mas madalas gusto natin ang provision kaysa sa presence. Ina-associate natin na kung may presence, lagi may provision. Kumbaga parang si Joshua, nasa promised land na kami. 40 years namin tong inantay. Pero let me just ask you a question. Excited ba kayo sa promised land? Excited ba kayo sa mga blessing na dadali ng Panginoon sa inyo sa 2026? Sige, bahala kayo, hindi kayo sumagot. Nagte-take notes yung angel. Hindi, amen kayo sa comment section. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing sa 2026? Angels, take notes. Yes. Gusto natin ng provision, gusto natin ng blessing, gusto natin ng promotion. Lagay nyo nga sa comment section, what are you praying for this 2026? Ang mga Israelites, ang gusto lang nila, sarili nilang lupa na pinangako ng Diyos sa kanila. So akala nila, ang end game, akala nila ang end goal, makarating ng promised land. But the promise is never about the geography. The promise is never about milk and honey. The real promise is His presence. Kasi kahit nandun ako sa lupa ng milk and honey, kung hindi ko kasama ang Panginoon, wala rin. So ibig sabihin, kung presence pala, wala siya sa geography. It doesn't matter kung nasa Asia ako, nasa Amerika. It doesn't matter kung nasa Europe ako, Australia. As long as I have the presence of God, I have the promise. So the greatest inheritance of every Christian is not land. The greatest inheritance of a Christian is not the promotion. The greatest inheritance of each and every one of us is the presence of God. Your greatest inheritance, your greatest portion is the Lord. Bakit po? Ang mga Israelites makakasurvive ng walang lupa. Pero hindi sila makakasurvive, come on now, na wala ang presensya ng ating Panginoon. Makakasurvive ka na walang trabaho, makakasurvive ka na hindi makapagtanghalian. Mamatay na ako, Pastor. Kaya mo yan. Sabi mo, di ba, day 1 na ng diet mo, noong January 1, kaya mo yan, makakasurvive ka, pero hindi ka makakasurvive na hindi mo kasama ang ating Panginoon. We cannot survive without our God because the presence of God is bigger than that land. The presence of God is bigger than that promotion. The presence of God is bigger than that promotion, that salary, that business. Anong gusto mo? Presence or presents? I would rather pursue His presence than pursue His presence. Thank God for His presence. Thank God for His gifts. Thank God for His blessings.
Pero kahit meron ng lahat ng to, gawin mang 6-digit ni Lord ang bank account ko. O 7-digit for some of you. Or 8-digit for some of you. Wow. Or 9, 10, o sana all. Okay. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, hindi yung dami ng zero sa bank account ko, kundi yung presensya ng Panginoon sa aking buhay. The presence of God is bigger than the presence. Ang lupa pwedeng manakaw. Ang city pwedeng bumagsak. Ang business pwedeng mawala. Ang promotion pwedeng agawin. You can lose your social media follower. You can lose that monetization feature in your social media account. You can lose that influence. You can lose that money. Kaya kapag yung mga bagay na yan, success, promotion, nangangako sa inyo, oh, gawin mo to at magkakaroon ka ng magandang future. Oh, mapopromote ka, magkakaroon ka ng magandang future. Maraming pera, may magandang future. Pero kung wala ang presence ng Lord, scam yan. Hindi ka magkakaroon ng magandang future na wala ang presensya ng ating Panginoon. Because yes, you may have that promotion, you may have that social media following, but if you lose the presence of God, you will lose everything. Because God Himself is your portion. God Himself is your inheritance. Kaya lagi ko sinasabi sa global family natin, and I will land this plane, kapag may Sunday worship experience tayo, online or in person, huwag kayo malilate. Kasi ang presence ni Lord hindi nagsisimula sa preaching. Ang presence ng Lord nagsisimula sa pre-service pa lang. Sa worship session pa lang. Because think about it. When you are listening today, is this message penetrating into your heart? Kung nakikinig ka ng message, nakakatanggap ka ba kay Lord? Yes. But when you worship, you are offering something to God. And most of the time, we lose that opportunity to give something to God. Gusto lang natin yung, Lord, ano makukuha ko? Presence is everything. You need the presence of God in your life today. Kaya pala sabi ng Bible sa Exodus chapter 33, sabi ng Lord kay Moses, come on. Sabi ng Lord, sabi ni Moses, if your presence, Exodus 33, if your presence doesn't go with us, we will never leave this place. Bakit kami aalis? Bakit namin pupuntahan yung promised land? See, it's never about the promised land. It's about the presence of God. Kasi si Moses na mismo nagsabi, kung hindi naman kami sasamahan ni Lord dyan, kung hindi naman ako sasamahan ng Diyos dyan sa 2026, what's the point? What's the point of all of this success? What's the point that I inherit all of these things and lose my soul? Sabi niya, if your presence, Lord, is not going to be with us, and Lord, if your presence will not go with us, di baling walang building basta may presence. Di baling hindi kami natuloy doon basta nandito yung presensya mo. Kaysa natuloy nga kami, wala ka naman doon. So if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. We don't want to. Kaya sabi ni Gideon, Sir, if the Lord is with us, bakit nang lahat ng to nangyayari sa akin? At nasan ang lahat ng milagro? Everybody say milagro. I will close with this. Asan na, sabi nyo nga po, milagro. Asan yung mga milagrong kwinento ng mga lolo ko sa akin? Kwinento nila sa akin, hinati daw yung Red Sea. Di ko naman makita ngayon yan eh. Kwinento nila dati, sabi nila, si Mo daw, si Mo. Moses. Hinampas daw yung bato, lumabas yung tubig. Nasaan yun? Kung talagang kasama namin ang Panginoon ngayon, nasaan yung mga milagro na yun? Pero anong sabi niya sa dulo? But now, naka-highlight ba nak? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. So sinasabi niya, in essence, are you still with me? Hindi ko makita yung milagro kasi feeling ko inabandon na kami. Interesting. So ang sinasabi nitong si Gideon, dahil walang miracle, feeling namin wala si Lord. So ang tanong, ang Diyos ba kasama mo lang pag pinayagan ka? Ang Diyos ba kasama mo lang pag nakatanggap ka? Yes, kung natuloy tayo sa pure gold, always panalo, medyo talo tayo today. Kung natuloy tayo sa pure gold, inalaw ng Lord na matuloy tayo doon at doon tayo nag-worship today. Indikasyon ba yan? Sindikato? Indikasyon ba yan na kasama natin ng Lord? Definitely. Yes. Pero nung hindi pinayagan, ibig ba sabihin nun, hindi na natin siya kasama? So ibig sabihin, whether He allowed it to happen or don't, His presence is with us. Kasi yes, salamat sa miracle, salamat sa mga blessing, salamat sa bagong building, pero paano naman yung mga bagay na dapat nangyari pero hindi nangyari?
Yung mga bagay na dapat nangyari pero hindi inalaw ng Lord kasi mapapahama ka. Paano kasi nagpapasalamat tayo sa Lord na nakarating tayo sa destination natin. Pero paano yung mga na-late ka kasi hindi inayaan ng Lord na makasalubong mo yung lasing na driver? So hindi mo nakitang nangyari pero niligtas ka ng Lord doon kasi kasama mo siya. So kung nagpapasalamat ka lang sa inalaw at hindi ka nagpapasalamat sa hindi inalaw, so nagpapasalamat ka sa blessing. Hindi talaga kay Lord. But once you open your eyes and see na yes Lord, salamat sa mga miracles, salamat sa promise na, salamat sa lahat ng blessing. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kung hindi ko nakuha yung promotion, salamat na iniligtas mo. Salamat that you kept this thing from happening to me. Kasi alam ko merong kang gustong gawin, merong kang plano, merong kang tinuturo, merong kang gustong ibigay na salita sa amin. So Lord, hindi ko man nakita, hindi mo man inalaw, salamat pa rin po sa iyo. Amen? So I don't associate the miracle to His presence. Because kahit walang milagro, hindi yun indikasyon na wala ang presensya ng Lord. Yes, hindi ka pinagaling sa cancer, pero God is with you through that cancer. Yes, hindi mo nakuha yung promotion, pero nung mga panahong mababa ang sweldo mo, ibig ba sabihin nun, hindi mo kasama si Lord? Kasama mo siya. Hindi ka naman nagutom eh. Naalala mo nung Noche Buena, dami pang natira hanggang ngayon. Yung leche plan mo, ubos na, day 1 pa lang. Okay? Pero hindi ka pinabayaan ng Lord. Hindi ka ginutom ng Lord, and that is my testimony. That is our testimony. Sa ministry ko for 12 years, maraming panahon na nagutom kami ni Jenny. Hindi lang halata, pero nagutom mo kami. Pero salamat sa Lord, hindi niya kami hinayaang mamatay sa gutom. May mga panahong nanalangin kami, hindi binigay. May mga ginusto kami, hindi binigay. Pero hindi ibig sabihin nung hindi na namin kasama ang ating Panginoon. Huwag nating pasalamatan lang yung dumating. Pasalamatan din natin yung hindi inalaw ng Lord na dumating. Ibig sabihin nun kasama pa rin natin siya. Ang presensya ng Lord nandyan pa rin. Alam niyo po, ni-research ko, every 1 second, merong isang eroplano naglalanding sa buong mundo. Pero hindi yun nababalita. Uy, may naglanding na naman sa Europe. Uy, may naglanding na naman sa... Hindi nababalita. Ang nababalita ay nag-crash. Amen? Pero kung lagi tayo nakafocus lang dun sa mistake, sa mali, at nakakalimutan natin yung mga bagay na every second binibigay. Yes, salamat kung na-promote ka, pero salamat din, di ka papatay. Every second may hininga. So, God did not allow that to happen, but God allowed the oxygen to flow through your breath. That is something to be grateful for. Senyalis siya at indikasyon niya na kasama ka ng ating Panginoon. Hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Yeah, salamat sa Lord sa mga aksidenteng hindi ko na nalaman, pero niligtas ako ng mga anghel. Salamat na kahit paulit-ulit ako nagkasala sa Panginoon, as wretched as I am, as weak as I am, as limited as I am, as inconsistent as I am, hindi ako iniwan ng ating Panginoon. Tinalikuran ko siya, hindi niya ako tinalikuran, kinalimutan ko siya, hindi niya ako kinalimutan. Sinuway ko siya, pero hindi ako kinalimutan ng ating Panginoon. Bakit? Ang presence ng Lord, hindi mo lang nasusukat sa mga milagrong diniliver niya na nakita mo. Maraming mga milagro sa buhay natin na diniliver niya, hindi mo napansin. So kung hindi inalaw ng Lord, blessing pa rin ni Lord dyan. Kung hindi inalaw ng Lord, salamat pa rin sa Panginoon. Because God's greatest promise is not when God remove the problem. God's greatest promise is not when God increase your resources. Ang tunay na pangako, I will be with you. God will be with us. Think about it. 2026 na po. Alam nyo, nung 11:59 ng 2025, habang nagpapaputo kami ng area. Hindi illegal, mga sinturon ni Judas. No? Nung nagpapalit na yung kalendaryo at naging 2026 na. Pag grabe, naalala ko pa nung year 2000, papasok yung year 2000, nasa Nabotas ako nakatira. I still remember, mag-aalas 12 na ng hating gabi, nasa harap ako ng computer ko kasi takot na takot ako dun sa virus na lab bug na kumalat nung year 2000. Nasabi noon, sisirain daw lahat ng mga computer. So binantayan ko yung computer ko. Hindi naman pala maapektuhan yung walang internet. Wala kami internet. Pero thinking about it, it's still fresh in my memory. But that was 26 years ago. I still remember when we are doing this kind of setup. Still remember? Kayo din makasama ko noon? 2021? Only 9 people are allowed to be in the building. The same setup. This looks familiar to me. That was 5 years ago. And here we are today, church.
Wala man tayong 4,500 attendee. But we have the presence of God. And that is the most important thing. Because hindi ka makakasurvive sa mga season ng buhay mo dahil lang madali ang season. Nakakasurvive ka kasi kasama mo ang Panginoon. Sino kinakausap ng Lord? Ikaw man ay nagluluto, naguhugas, nakikinig sa sasakyan. Ikaw man ngayon ay nakahiga, nagpapaantok. God wants to remind you, I will never leave you. I will never forsake you. And when God says, I will never leave you, hindi niya sinabing nothing will go wrong, you will not struggle. Hindi sinabi ng Lord, lahat ng bagay maintindihan mo. God never promised an easy season. But He promised to be with you in every season of your life. This is not going to be an easy ground, but this will always be, remember our song? A solid ground. This will never be a smooth ground, but this will always be a solid ground. And I love how that text, our text ended. Because when you look at verse 6, since I am with you, ang sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. Verse 7, sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. Verse 9, ang sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. 3 times in 9 verses, God reminded Joshua, be strong. Hindi niya lang sinabing don't be. Kasi may mga utos si Lord na don't do it. Pero may mga utos din si Lord na do it. Sabi na Lord, don't be afraid. Huwag mo gawin yan. Pero this is what you're going to do. Be strong. This is what you're going to do. Be courageous. Don't be afraid. Because God knows fear is real. God knows anxiety is real. God knows depression is real. God knows mental issues are real. God knows struggles are real. But God's presence is as real as it may get. When you believe that He is with you, He promised you He will never leave you. He will never forsake you. Different leader, different location, different territory, different year, different season. We are serving, experiencing the same presence today. And you know what? I believe that today, right where you are, whether you are sitting, standing, driving, cooking, washing, I believe that the Lord is with you wherever you are today. And I want you to feel that. I want you to believe that the Lord is with you today. This is not just a motivational word for 2026. The Lord is with me, the Lord is with me. No. This is a promise that is so true. Nagbago tayo ng panahon eh. But wherever you are today, God wants to remind you, hindi ka niya iniwan at hindi ka niya pinabayaan. I want to encourage all our global family to pray today. Manalangin po tayo, Panginoon. We just want to say thank you, God, for being with us today. Obviously, this is a different building and we're grateful for this. This is a different platform and we're grateful for this. This is a different setup, but still we're grateful for it. But what we are most grateful for is not the fact that we can gather digitally. What we're grateful for is the fact that you are with us, right where we are. And so today, God, dalangin ko ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo iparanas ang inyong pagyakap. Patuloy niyo iparanas ang inyong presensya sa amin. Lord, I pray that each and every one of us, regardless of our age, will feel your embrace right here and right now. Nagbago man ang taon, nagbago man ang trabaho, kumpanya, nagbago man ang maraming bagay. Ang assurance na parehong presensya mo ang kasama namin is enough for us to be strong and courageous. Because the same presence that is in verse 1 is the same presence that you assure us in verse 9. You will never leave us. You will never forsake us. You will always be with us.